Hello class, good day. So today ituturo ko sa inyo yung Enhancing Qualitative Characteristics of Financial Reporting. Yung purpose ng qualitative characteristics na to is gawing pang mas useful yung financial report natin. Okay? So paano siya ginagawa? Dapat una, verifiable yung information. Meron siyang verifiability component. For example, may dalawang tao ka na binigyan ng same information. Dapat yung dalawang tao na yun mag-come up sa iisang interpretation doon sa information na binigay mo. Kung hindi man parehas na parehas, dapat almost the same. Halos magkatulad. Okay? Or halos magkaparehas. So, may dalawang way para mag-verify ng data or ng information. Una, direct verification. Paano siya ginagawa? Example, para malaman mo yung actual na bilang ng inventory mo or ng pambenta mo is actual mong bibilangin. Pupunta ka sa warehouse mo, mamanu-manuhin mo yung pagbibilang, gano'n. Yun po yung tinatawag nating direct verification. When we say naman po indirect verification, ito po yung, for example, inaalam mo yung balanse ng inventory mo for the period. Ang gagawin mo po, i-check mo po yung mga documents. Yung mga purchase documents mo, yung mga nabenta mo na inventory, yung document nun, okay? Yun po, yun tinitignan mo. Yung mga documents na lang, hindi ka na direct na nagbibilang. Kumbaga, through documents, nalalaman mo na yung balanse ng inventory mo, magkano yung halaga ng lumabas na inventory sa'yo, magkano yung nabenta mo na inventory, para malaman mo, syempre, yung balanse mo. Magkano yung halaga ng nabili mong inventory, magkano yung halaga ng beginning inventory mo bago mag-start yung period, ayun. So, indirect verification yun kapag true documents yung tinitignan mo. Okay? So, next po is yung comparability. May dalawang way po ng pagko-compare. Okay? So, una po yung tinatawag nating intercomparability. May dalawa ka pong company na pinagko-compare na nasa same industry. Okay? Yung isa naman po is yung tinatawag nating intra-comparability. Kumbaga, kino-compare mo po yung performance ng company last year to the versus current year. Okay, within the company lang yung comparison. Tinitignan mo yung timeline niya. Horizontally, ano yung naging performance niya, nagiging okay ba yung trend, or hindi maganda yung nagiging resulta. So, ganun po yung intra-comparability. Then next po is yung consistency. For example, ang ginamit mong accounting method ngayong taon, ganito. Tapos next year, ganito. Ayan. Dapat same po ng accounting method. Okay? Kung last year ganito yung ginamit mo, dapat current year ganito rin. Kasi kung magkaiba po yung accounting method na ginamit mo, may kailangan ka pong i-adjust. Okay? Dapat po consistent yung data. So, hindi naman po natin pinipigilan na gumamit ng ibang accounting method. So, ang ibig sabihin lang po nun, kung sakaling hindi align yung ginagawa mo now compare sa nakaraan, may kailangan ka po i-adjust para ma-maintain yung consistency. Okay? Next, understandability. When we say understandability, dapat naiintindihan po ng financial users or ng users ng information yung report. Kasi useless po yung isang information kung ang nakakaintindi lang po niyan ay yung gumawa or yung preparer natin. Okay? So, syempre, hindi naman po lahat ng individual is merong capacity na intindihin yung financial report na gawa ng accountant. Kaya ang mangyayari po niyan, kung sino lang po talaga yung may reasonable knowledge na intindihin yung financial report, para dun po yun. Okay? Para po dun sa mga individual na yun na mayroong reasonable knowledge. Okay? Na intindihin yung financial report doon sa industry na yun. Okay? Next, timeliness. Yung timeliness po, importante po ito. Kasi nga po, kung sakaling hindi dumating yung financial information sa ng araw kung kailan dapat siya gagamitin, magiging useless po yung financial information natin. Okay?
Kasi po ganito 'yan, kung ano po yung nangyari sa nakaraan, yun po yung magiging basis for decision making kung ano po yung puwedeng mangyari sa susunod. Ngayon kung late po dumating yung financial information, siyempre magkakamali po ng decision yung company and hindi na rin po magagamit yung financial information na yun, kaya useless kapag hindi po naging timely. Okay. So, next po natin is yung cost constraint on useful information. Ibig sabihin po nito, iko-consider mo po yung gagastusin or yung mga magiging, cost mo kapag meron kang kukunin na information. Oo nga, eto mayroong benefit na makukuha doon sa information na yon. Pero titimbangin mo po, magko-cost benefit approach ka po diyan, eh. Ano mas matimbang, yung benefit na makukuha mo or yung gagastusin mo para makuha yung benefit na yon, okay. So, kung merong ibang way para makuha yung kailangan mong information na tingin mong magiging useful at mas mababa yung magiging cost nun, yun po yung kukunin mong way. Kung saka-sakali naman po na ito lang yung nag-iisang paraan, ito lang yung nag-iisang way para makuha yung information na yun, pero alam mong useful yun and mas malaki pa rin naman yung benefit na makukuha compared dun sa cost. Kaso hindi na nga gano'n kalaki yung pagitan ng benefit. So, okey lang rin naman po yun. Basta the benefit should outweigh the cost. Meaning dapat mas malaki pa rin po ang benefit compare sa cost or gastos mo. Okay. So, yun lamang po yung cover ng ating enhancing qualitative characteristics of financial reporting. Thank you po.